Sa withdrawal po? Withdrawal, yes po. As long as available po siya makapag-receive ng peso value na amount po. Pwede kahit east-west? Apo. Yes. Kahit e-wallet. May na-experience kami na ang East-West is nirefuse, parang pinost doon sa GC namin yun. East-West at saka City Savings yata. Parang hindi ko lang sure kung ngayon okay na po. Pero before kasi, may nag-post daw na isang seller, tinatanong niya dun sa partner kung bakit hindi nakaka-receive Yung bank niya po. East-West or City Savings yata. Hindi parang ganun. Sige sir. Papacheck namin yun sir sa, siguro later sir, papacheck namin kung bakit nagkaroon ng ganong scenario sa finance po namin. Then, pagdating naman po dun sa mga bank naman natin, wala naman actually restriction sa mga local natin. Although yung GoTime, familiar po kayo, meron na pong mga nag-withdraw dun sa Robinson. Opo, yung nasa Robinson. Mga e-wallet, available din po yun. Pero pagdating po kasi kay PayPal, again, nagkakaroon kasi tayo ng currency. Yes po. Yung currency exchange po, which is nakaka-apekto po yun sa pag-transfer ng fund. Kasi yung PayPal. Opo. And kung may mga seller man tayo from international, avoid po natin yung remittance. Kasi cases po nun is si remittance, mahigpit po kasi yung pagdating sa pagta-transfer ng fund. So, pag hindi sila familiar dun sa pinagta-transfer ng mga seller, like for example, from Singapore, then gumamit siya ng remittance, in-undergo ng remittance. Yung remittance po kasi i-check pa po yung ano na yan, kung bakit yung tao nag-transfer dun sa account na yun, which is parang unusual sa kanila kasi nagkakaroon po kasi yung remittance ng familiarization sa isang tao dun sa ibang bansa, which is ito lang naman talaga yung pinagta-transferan niya. Bakit out of nowhere naglipat siya ng transfer dito sa account na to, tapos malaki pa yung transfer. Mga ganong scenario. Kasi nagkakaroon po kami ng issue ng ganon, although nare-resolve po siya, pero it takes time po. Encounter po namin from Singapore, gumamit po siya from bank ng Singapore, then remittance papunta kay sa local bank natin dito. So yung remittance po kasi, although kinonfirm na po yun, yung bank naman po, local bank, hindi siya agad-agad pinareflect kasi chine-check pa kung saan galing yung fund. Kasi alam naman po natin pag international, yung checking ng natin ng Bangko Sentral is mahigpit po sila kasi ina-avoid po yung mga illegal transaction, which is nagko-cause po yun ng tawag niyan, yung anti-money laundering. So which is the best sir, na pag halimbawa sa ibang bansa ka, paano ka mag-ano? Pag for example naman po, nasa ibang bansa tayo, then maglo-load ka, halimbawa maglalagay ka ng magre-recharge po yes, tayo. Sir. Kung mayroon tayong, for example, pag bago tayo pumunta doon, mayroon tayong local bank, mas highly recommended from local bank po. Pero kung for example, wala naman po, sabihin natin, as in wala talaga tayong available na local bank since pumunta tayo doon. Ang mangyayari naman po niyan, either option lang naman po to, pero kung meron man po kayong like part of family na pwedeng mag-transfer nun sa inyo, okay lang naman po yun. Pero kung ito transfer actually ginagawa po yun ng ibang namin, na for example kung meron silang partner, so dun po nila pinapahandle yung pera, then dun po nagkaka-crave, sila po yung nagtatransact papunta po dun sa account. Kasi available naman po yung offline natin. So yung online is optional naman po yun. Pero again, yung offline po kasi natin is real time yung reflection. Pero sa offline naman po, nire-reassured naman namin na once successful na yung natin transaction, expected po magra-reflect din po yun agad sa wallet natin. Pero avoid lang po natin, again, double check natin yung details, yung reference number or transaction ID, transaction number, transaction ID, reference number. Isa lang po yun. As much as possible, po natin yun, double check natin doon. Then yung amount, and also wag po natin kalilimutan yung screenshot or yung picture, no? Resibo po natin. And then pagdating naman po sa withdrawal, ito, nagiging issue kasi sa withdrawal, especially pag mga new sellers, hindi po nila nakaka-on or nakakaligtaan po nila na i-activate yung payment setting, which is yung toggle button po sa platform kulay orange, sa website kulay green. Pag hindi po siya naka-on, yun po yung makaka-receive tayo ng email na your bank account is not bounded.
sa ano po natin, sa platform. So, kailangan po natin yun i-target. So, although meron kaming seller agad-agad, bakit na-refuse? Tama naman yung bangko. Then, out of nowhere upon checking, hindi po siya naka-on. Then, Parang sorry ma'am, sorry. And other scenario naman po is, yung bank nila is merong savings account. Savings account po kasi probably yung nilalagay doon. Ang nilalagay po is yung card number, which is hindi po siya available makapag-receive. Kasi yung card number po, napapalitan and nagpapalit-palit po yun once na nagka-create tayo ng, nagpapaano po tayo, change ng card natin. Yung savings account po yung nagiging directory talaga po, or yung account number na. Then, isa pa po is yung bank name. Isa pa din po yun. Si BDO po, meron siyang network bank, and then yung isa is yung... Pati BPI meron. Opo, meron po kasi silang mga categorization. Kailangan din po natin ilagay doon, like network bank and Unibank. So, double check po natin yun palagi kasi pag nag-declare tayo doon ng BDO, yung confusion ng system ng system natin is anong BDO yung dinedeclare niya. Either Union Bank or Network Bank. So, similar din po sa other banks po. Pag mga withdrawal.